Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanap pa, kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro tumasaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagka tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala, palaro sa mga bata at matatanda. Lahat yan talaga naman nakakatuwa, sa alaala hindi kakawala. Pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pag-ibig ang siyang unahin natin, pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
Liwanag na naman ng mga daan at malamig na ang hangin. Yan ang mararamdaman, kasapit na naman ang Pasko sa atin. May pera o wala, kahit anuman ang dinadala, basta pamilya'y sama-sama, di ba't kay saya? Dahil Pasko na. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Lapit kayo dito, magsasaya na tayo. Iyugyug mo ang ulo parang aso sa oto. Tapos kanta tayo, kahit sintonado. Isipin mo na lang na sa loob ka lang ng banyo. Kahit na parang bato, ang tigas ng katawan. Sayaw-sayaw ka lang, wala silang pakialam. Kahit na parehas pang kaliwa ang paa mo, huwag kang mag-alala, pareho lang tayo. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Pasko na naman, okay tuli ng araw pa. Tang kahapon lamang, tas Disyembre na naman. Mga pamaskong awit ay sabay nating isayaw. Kataway igalaw tulad ng nakaraan. Isabay mo sabayo ang yugyog ng ulo at pumalakpak. Umindak, simula ng mag-unat. Kahit nakapus ka pa o butas ang bulsada, pagsaya'y paghandaan pa rin dahil Pasko na. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Kayo'y aming pasasayahin hanggat kaya ng katawan namin. Ngayong Kapaskuhan, kayo naman ang handugan. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligaya, maligaya, maligayang Pasko sa buong mundo. Okay, magandang gabi po. Yan po si Coco Martin. Ayan. Si Tanggol. Batang Quiapo. Maligayang Pasko. Good morning po sa inyong lahat. At magandang gabi naman Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday. Bilis. December 5. Meron pa tayong 20 days. Siyempre, Pasko na. Ayan, ako, palapit na po ang Kapaskuhan. Kaya lahat po ay, I'm sure, busy na sa pag-window, pag-shopping, yung pang-regalo sa mga inaanak, sa mga mahal sa buhay. Ano ba? Mga handa. Kahit na naghirap tayo itong nakaraang taon, but still, alam po natin na ang Pilipino, kahit sa sulok ng mundo, mahirap man o may kaya man, nagse-celebrate pa rin ng Kapaskuhan. Hey, Crux, what na? Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ano po ba sasabihin ko? Nakaidlip. Pagod. Nakatulog ng basang kilikili. Nakatulog po. Okay, anyway, another day. Thank you, Lord. Yun lang ang pwede natin sabihin. Tapos na naman ng dito,
isang araw. Sa inyo ay mag-uumpisa pa lang. So, gawin natin isang makabuluhang araw. Midweek na sila, no? Oo, midweek na. Makabuluhang araw ang bawat araw sa buhay natin. Yeah. Kung kayo'y nag-almusal na, kami hindi pa. Bukas pa kami mag-almusal. Nag-dinner na kami. Ng tacos. Tacos ba yung kinain natin? Yun, sa mga Mexican. Okay po. Ayan. Okay, so dito lang, samahan nyo lang kami. Pero kung may gagawin kayong importante, gawin nyo lang. Wala pong problema din. Wala problema. Basta kasama nyo yung telepono ninyo. Oo. Hindi. Nakabukas pa rin. Huwag naman kung may pupuntahan talagang ano. Joke lang. Okay. Ay naman kasi, yung iba dyan, may ginagawa, nagluluto, nag-aalaga ng bata. Ay, may nagpadala naman. Ay, si Elaine Gonzalez, 100 stars. Thank you so much. Ipon-ipon na natin yung mga stars natin. Dami-dami na rin yan. At syempre, nakita niyo ba yung pinost natin na meron na tayong monetary na 1,114 and 17 cents. Ang problema lang po, hindi ko na-apply ng PIN number kasi wala. Monday to Friday. Walang oras. Ibang city po kasi ang City of Bellflower. Pero nasa Long Beach kasi ako nagtatrabaho. Kaya pagka during the working days, hindi ako makapunta ng Bellflower kasi nasa trabaho ako. Kaya ang sabi sa akin ng mga kaibigan ko sa City Hall, pwede daw ako mag-apply online. Ayun pala naman. So try natin ng Try mo lang. Mabilis lang yun. Oo, kaya baka pwede pa. Nilagay ko na nga yung routing number natin tsaka yung pangalan ng bangko. Lahat po yan, hindi po sa amin to, para sa inyo po lahat yan. Kaya pinapakita po namin sa inyo para transparent na kung ano yung kinikita po ng iRadio, hindi po para sa amin yan. Sa inyo po yan. Kung ano po yung maitutulong natin sa inyo, ito pong naipon natin na monetary sa loob ng 4 na taon. Maliit lang yun. Maliit pa lang po ito talaga kung tutuusin. Dapat nasa... hindi naman tayo artista. Yung mga artista. Ano yan? May tubig. Inom ka tubig. Kung saan kasi yung ating mga manonood, kung panonoodin niyo po yung ating YouTube channel, mas dadami yan. Nang mas matagal. Kasi kung panonoodin nyo lang ng mga 10 minutes, 15 minutes, kulang po yun. Kailangan makabuo tayo ng at least matapos ninyo o kahit kalahati man lang ng ating ng ating segment. Magkakaroon ng monetary. Malaki po ang monetary. Kasi 2 hours yun 2 hours po yun. Yung kumikita lang, yung nagbibideo lang sila o nag-vlogging na mga 30 minutes, kumikita na sila ng mga $20 doon. So, how much more kung isang oras natin pinanood yung ating segment sa YouTube po sa YouTube. Kaya naglalagay po tayo ng link dito sa Facebook para dadalhin niya kayo doon sa YouTube. Kaya kung sana po matutulungan ninyo po ang ating programa. The more na nagwa-watch, the more na magkakaroon tayo ng monetary. Yes. Kaya sana po tulungan ninyo, supportan po niyo ang iRadio. Ang dami na natin videos, nasa 600 na. Oh yes. Dapat po nasa... yun lang ang kinita. Nasa 20,000 pa lang, di ba? Kasi yung mananonood, pira-piraso lang. Portion lang ginagawa nila. Kaya ang binabayaran ng YouTube, barya-barya lang. Siguro mga 15 cents, 25 cents, o pag ganun-ganun lang. Kung maaari, gawin niyo po ng buo. Ayan. Para... mas malaki pa yung ating monetary na matatanggap sa YouTube. At yan po ay taxable. Kapag binayaran tayo ng YouTube, i-declare po natin yan sa IRS o BIR ang tawag sa inyo. At yan po ay taxable. Kaya mababawasan po ng tax yan. Kaya yung 1,117 minus ilan ba ang tax natin? 7%? Or 30%. 30%? Yun ang kung ano matitira baka nasa 700 na lang siguro matitira dyan. So maliit po kaya sana supportahan po natin. Okay, thank you kay A.R. Santiago. Sabi niya daw yung kanyang naka-autoplay yung segment natin sa laptop. Naku, tsaga. Hindi naman puro sa amin yan sa inyo lahat yan. Kami, ang trabaho lang namin,
ma-share yung magandang balita ng ating mga pastor, di ba? Yun lang sa amin, makatulong din sa inyo. Pero anuman ang monetary or kikitain ng iRadio, sa inyo po lahat yan. Okay? Alright. Bumati na tayo. Okay. Natanggap ko na yung mga para sa nanalo kahapon. So, mamaya bago ako matulog, isi-send ko na po yun. Ay, maghapon, siyempre, trabaho. Bago umalis, tapos ang trabaho. Medyo matagal-tagal ako mawawala, kaya matatambakan ako ng trabaho pagbalik ko, but it's okay pa rin. Okay, hello. Kanina nanonood kami ng TV. Nakaidlip kami pareho. Nakatulog. Talagang nakatulog kami ganun. Sobrang pagod. Anyway, thank you, Lord. Hello, Bing Pasqua from Dubai. Una-una sa listahan niya. Ayan, si Bing Pasqua, yung kapatid. Ang aking hipag. Isa po sa mga donors natin yan. Thank you, thank you. Ayan, thank you. Okay, Laurelyn Cirato. Good morning, Laurelyn. Paula Velasco Pajares. Rachel Joy Bonete. Mary Gillette Rodelas. Mel Cruz. Reggie Velasco. Okay, Reggie Velasco. Mary Grace Cabigting, good morning. Rejoice Orfilia with Nanay Dolores Cristobal. Macho, si Moa, and of course si RJ. Hello kay Elaine Gonzalez. Nabasa ko na ba si Elaine? Hindi pa. Elaine. Okay. Lala Carmina, Unix Arturo. Mr. Hank Hiraishi, nasa Marikina. Aloha, my friend. And Morales Graves. A.R. Santiago. Alona Velasco. Sabi niya, pwede daw din bang tayo makapag-live sa TikTok? Hindi, wala. Sandali lang ang live. Maiksi lang ata. Puro mga reels lang ata sa TikTok eh. Anadio Sawyer. Carly Jem. Hello. Taga-saan si Carly Jem? Hello. Pastora Mary Jane Omley. Siyempre, nandyan din si Mami Irene. Yan. Mami Irene Manalo. Ang pinanganak na Manalo. Yes. Hello din kay Brother Sammy. Yan. Sammy Santos. Okay, Sammy Santos. Hello. iRadio India. Namaste. Pastor Abhishek. Hello. Pastor Abhishek. Pastor Abhishek. Welcome to iRadio. Welcome again to iRadio. That's our iRadio India. And from Dubai, UAE, Melanie Abalong Shera. Yes. Next year naman, iRadio Manila. Ayan. Ipapanganak natin yung, isisilang naman yung iRadio Manila. Okay. And Erica Cachuela. Hello, Erica. Kamusta dyan? Okay. And who else? Sino pa nandito? Eka Andres Velasco. Katatapos lang magpaligo ng kanyang mga fur babies. Hey! Mga fur babies ba yun? Okay. Sino pa? Teka, meron tayong mga message dito na kailangan natin basahin. Last day of submission ng ating Pastong Kaysa Christmas Caroling. Sa Friday, Philippine time. Pakisend na lang po kay Rejoice. Maraming salamat po. Yes! Okay. Yung ating Christmas caroling, wala na, no? Close na? Tapos na. Wala na. Sorry. Sure winner na yung tatlong yun. Oo. Okay. Sino pa? Pero wala pa yung, kailangan yung video nila padala na sa atin. Hindi kay Rejoice. Rejoice, Susan Bitonio Corpus. Okay, last day sa Friday daw. Okay. Yeah. Sino pa? Ayan, nahanap natin mamaya ang ating pastor, speaker pastor. Matagal-tagal din siyang hindi nakapag-speak dito, kaya antayin niyo lang si Pastor Ike Domanico. Yes!
Abangan! Susunod na! Hello kay Marilu Alvarado Napire. Yon. Uy. Alvara, pwede po ba sumali sa caroling? Wag. Matagal na namin binobroadcast. Bakit pag-coordinate po kayo kay Rejoice? Rejoice Orfilia. Yan. 5. Minimum of 5. Maximum of 10. Yeah, minimum of 5. Yan. Ang ating premyo po ay 3,000 sa grand prize. Yeah. Second prize is 2,000 and 1,000 naman halos doon everyday inaano natin to. Ina-announce. So go na. Go na kayo. Thank you Susan Bitonio for sharing. Maraming salamat po. Ang requirement po dyan huwag gagamit ng -1. Yes. Kailangan original yung ating mga instrumento. Kahit ano. Basta, kung gusto nyo a cappella, basta may magbe-blend. Yung mga butas na tambol, sirang latang tambol o kaya depende sa kanila. Yung tansa na pinitpit. Yes. O kalderong bahala kayo. O kaya yung mga ano ng buko ba yun? Tawag yun? Yung buko na ewan ko ang tawag doon. Yun na yun. Yung shell. Coconut shell. Yun. Ayan. At syempre, congratulations sa mga nanalo kagabi doon sa anong tawag to? Yung Q&A ng Cross Culture. Ayan. Mamaya po, medyo na-delayed lang ng konti pero andyan lang yun. Lumindol daw sa Metro Manila. Totoo ba yun? I think everywhere na lumindol na. Ba? Ano ba yan? Sunod-sunod na yan, ha? At tapos yung nakapost dun sa page ang poster ng mechanics ng Christmas caroling. Yan, dalaw-dalawin nyo paminsan-minsan ng Facebook, ang Facebook page natin. Nandun po lahat kung ano yung mga i-announce dito. Yes. Ayan. At saka doon po sa ating YouTube channel, puntahan po ninyo, iRadio LA. One word lang po yan, type nyo sa search sa YouTube. Lalabas na po yung ating YouTube channel doon. Paki-click, like, and subscribe para kayo ay lagi merong notification, pati yung notification button. I-click po ninyo para may segment tayong bago, mano-notify kayo. Ayan, lumindol daw kahapon ng 5.5. Yan. Ano daw ata sa Mindoro ata yung pinaka-center, ingat lang po. Yung epicenter niya. Marivic Lejano Cruz. Hello, Marivic. Okay, pasilip lang. Nasa SCDC convention po ako. Aba? Hindi ko alam kung saan yung SCDC, but okay, thank you so much. Klang Ramakura. Hello, Klang. Dito rin lumindol kahapon. Kagabi naman, habang nagsasalita yung cross culture kagabi. Ilan yun? Ewan ko, hindi ko nabasa. Dali lang naman. Walang sinabi na... Wala, napakaliit lang. Mahina. Parang kinugalang yung aming yung aming mesa. Mga lamesa. Aha. Okay. Hello, Pastora Ellen Gonzalez. Pastora Ellen Gonzalez and Sister Nelda de Castro Valdez. Ayun. Kasama ni Marivic, si Pastora Nane Floser. Ayun, nagme-message nga siya dun sa tagapakinig. Nakita ko ngayon, message siya doon. Brati siya. Kasama daw niya, kasi Marivic. Baka nandun sila sa, ano ba yan? Oo, nasa Sipag. STDC sila. Ayan. Lay the world. Dumadami ang ating mga taga-sipag. Dumadami sila. Thank you for supporting iRadio. And of course, sa lahat ng mga manonood natin. Yun. Na andito, na sumusuporta mula po ng umpisa hanggang ngayon. Yan. Maraming salamat sa inyo. Biro sa mo. inyong loyalty. 4 na taon na, no? Wow. Yes. 4 years.
Kaya yung mga di makapaniwala yung iba. Imagine araw-araw 4 years. Ganun ginagawa namin, ano? We spend like 2 times 5, so 10 hours a week dito sa iRadio. 10 times 12, so ilang hours tayo dito. Ganun eh. Parang ano yun eh. Part-time job namin. Hello, Erna. Sigmar. No. Chiki. Hello, Chiki-chan. Huwag ka nang bumili ng lechon. Ha? Ay, talagang nag-announce pa, oh. Grabe talaga. Hindi, para sa atin pagdating ko. Ay, gano'n. Ay, na naman. Nag-announce pa talaga. Ayan na naman kasi. Nag-announce. Ayan na naman kasi. Mo yan. Ibibili daw niya ako ng lechon. Sabi ko, huwag ka nang bumili ng lechon. Nangingialam ka na naman. Pakitag po si Nanay Lynn Gonzales. Tinatanong niya kung wala daw bang iRadio ngayon. Bakit? Hindi niyo tayo makita. Oo. Laging, I don't know, baka wala siyang ano. Hello, Melano Abelong Sierra. Ayun, nabasa ko. Bakit gano'n? Hindi nila tayo makita yung iba. Hindi, depende. Baka ano, hindi ko alam. Ayan na siya. Lynn Sales! Ano, saan ka nagpunta? Ha? Sabi niya wala daw bang iRadio. Nababasa ko kagad eh. Ang bilis eh. Nakikita natin siya pero siya hindi niya tayo makita. Ano kaya yun? Bakit ganun? No, diba? Imagine 5 years from now, 70 years old na ako. Oh? Ano kaya itsura ko dito na naglalay? Diba? Oo. 70 na ako after 5 years. Diba ang bilis ng panahon? Kaya nga naghahanap po tayo ng mga talented na mga singers, marunong pong mag-video editing, ganito, katulad ng ginagawa natin, broadcasting. Kung marunong kayo mag-TikTok, di kaya nyo rin maggawa ng ganito. Kailangan po natin ng mga ganitong talent para sa iRadio. Kasi soon, magtatayo po tayo ng iRadio Manila. Yan. Tsaka yung mga equipment po na gagamitin natin, kung ano yung ginagamit din natin dito, ganon din po ang gagamitin natin sa kanila. Kaya, pinaplano namin yung magandang internet provider dyan sa Manila, sa Philippines. Ano pinakamaganda dyan. Kasi nandiyan siya ng buhay eh. Balita ko yung sa kabilang SMG daw nag-disconnect sila dahil bigla daw bumaksak yung kanilang internet. Ganun naman ang internet do. Yeah. Come and go, tapos magkakaroon ulit. Kaya nga, gagawa tayo ng magandang paplanuhin natin. Depende yan sa mga provider. Kung anong provider ang maganda. Kung anong provider, kahit na mahal yung binabayaran mo, kung yung provider, ganun pa rin. So parang... Kaya nga dapat ireklamo dahil kasi yung speed na binabayaran mo, hindi mo na nagagamit. Ang bawa, bumili ka ng 100 Mbps. Yan ang binabayaran mo monthly. Pero ang speed mo lang sa internet mo, mga 25 lang, minsan mababa pa. So, unfair sa mga consumer yun, bawal yun. Dapat kung ano yung binili mo, only in the Philippines. Yun ang dapat na lumalabas sa speed mo. Pag nag-fluctuate yun, pag bumaksak yun, i-refund nila yung pera ng tao. Ay, gusto ko lang batiin yung aking pamangkin na inalagaan ko nung maliit pa siya. Sino? Ngayon ay nakapasa na po siya sa bar. Ay, o nga pala. Oo, congratulations. Ayan, si attorney. Attorney na ngayon? Attorney. Ano ba totoong pangalan to? Ang tawag ko sa kanya ng baby pa siya. Abu Kit Kit. Ngayon si Kit Emmanuel Joseph yata ang buong pangalan niya. Si Badila. Ayan. Yan po ang may-ari ng resort doon sa Hindi naman siya ang may-ari. Kasi anak na may-ari. Yung Buddy's Place. Yeah, Buddy's Place. Yan. Pupuntahan din natin yan pagka kung may chance. May chance tayo makakuha. 3 days yun. Hindi tayo po pwede gano'ng katagal doon. Yan, congratulations, Kit.
Ang tawag ko pa rin sa kanya ngayon, Abu Kit-Kit. Napaka-humble na tao. Binata na, huwag na, attorney na ngayon. Tahimik lang siya, ganun lang. Nung nga daw pumasok, parang tinanong ko yung sister, anong nangyari? Anong kanya reaction? Wala, pareho lang. Yun ang taong yung bata walang kapiling-piling. Walang ano. Kahit na nung bata, mahirap patawanin. Bihirang ngumiti. Okay, Marichu Gamos watching. Shout out sa BFF niya na si Erlinda Rabara. Hello po, Erlinda Rabara. This is iRadio, servicing the Filipino people. Cute. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto magkalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Hello kay Tina Tabernalia. At syempre kay Rod FT. At syempre kay Lynn Sales. At syempre sa kumari kong beautiful na si Jen Nunez. Ayan, o diba? Whispering home. Ayan. Diba ang cute-cute ni ni Matthew? Yung una niyang recording, hindi niya maibigkas yung ng sambayanang tindi. Yung Pilipino! Wala na yung sambayanan. Ngayon meron na siya. Pipino dati. Pipino. Ngayon hindi na Pipino. Ngayon meron pa siya English version. Isang beses niya lang ni-record. But yung Tagalog, matagal. Perfect. Perfect na siya. Ayan. Hello, Joseph Abelong. Shout out po. Diyan sa Taytay Rizal. Hello, Joseph Abelong. Shout out tayo dyan sa mga taga-Taytay. Kamusta po kayo? Marami mga taga-Rizal talaga dito eh. Mag 4 years na kasi ito, baka need ng palitan. Sino kaya magpapa-Christmas at birthday sa akin ng new phone? Oh, ganon. Ako may basag na rin ang cellphone ko. Sino kaya magpapa-Christmas sa akin? Basag na yung salamin ng cellphone ko. Si Lynn Sales. Sa akin basag na rin, grabe oh. Oo. Yung may kausap ako minsan, biglang nagda-drop, nawawala. Hello. Grabe, kailan kaya ako makakabili ng bagong cellphone? Tagal pa. Basta gumagana. Minsan hello. Ay, nawala na si hello. Kakabukas lang ni Marilu Napire. Okay, sino pa? Okay, sino pa? Ano kaya magandang dyan? Internet. Kasi sinasabi sa una lang maganda daw. Ay, totoo. Sa akin din, basag na screen. Nagbabasagan na ng telepono rito. Sa akin talaga, basag na Ayaw niyo maniwala. Ayan, basag na dito. Ayan, diyan sa gilid. Ay, nawala. Bakit nabasag? Lagi nalalaglag eh. Yun ang problema. Hello, Ate Bernadette. Lagi nalalaglag. Bigat kasi eh. Gusto ko magaan na phone. Meron akong cellphone dito pero ayoko pang gamitin. Okay, naniniwala ako sa'yo, Ma'am Chips. Talaga lang, dapat ka maniwala. Bihira ako magsinungaling. Magsisinungaling lang ako pag kinakailangan. Joke. Hindi, bawal yun. Hello, Pastor Ike Dumani po. Good morning po. Andiyan na si Pastor Ike Dumani po. Ayan na. Long time no see. Okay. At my sister, hello. Rosaida Ruiz Agustin. Dito muna ako sa sulok. Bakit? Masarap dito eh. Saan sulok? Dito, sa sulok, dito. Ano?
Ako lang na naman na nakikita. Magpakita ka naman, sweetie. Ay, ang hirap. Ikaw na lang. Ay, naku. Shy ako eh. Shy. Alam mo naman, ang sama ng pakiramdam ko ngayon dahil ang dami sumasakit sa katawan ko. Shy ako. Meron akong wheezing sound. So, tatawag ako sa doctor ko bukas para bigyan ako ng pang ano. Magpakita ko, sweetie, ang pangit ako. Umiinom ako ng tubig eh. Ano naman? Sandali. Mamadali ka. Oo, katatapos lang mag-nail cutter sa mangkuting at tuta. Wow, buti ka pa. Ay, sino yun? Si Eka. Ako, wala akong time na mag-nail cutter. Bungi-bungi yung dito, ano. Dito na lang ako. Nandiyan pala siya. Hello, Sister Nel Dari Castro Valdez. Good morning. Good evening pala. Nag-attend sila ng Christmas party ng mga district ano nga ba yun? District party. For the Mongo. Pumuna ang ulam today. Ano yung for the Mongo? Mongo. Oh, yun. Masarap kaya yan. Lagyan mo ng ano, yung dahon ng masustansya yun. Malunggay or ampalaya. Then isda lang. Haluan mo sarap kaya niyan. Munggo with matching galunggong. Naku, favorite ko yan. Favorite Jerry yan. Cruz. Corpus, rather. Taga saan si Carly Jam? Yeah, share done. Thank you so much. Makipagpalitan ng phone. Buto-buto ng alugbati. Ay, masarap yun. Ano yung, yung pahaba. Yun sa mga hindi kumakain ng gulay, sorry na lang kayo. At taga-Antipolo din siya. Ayan. Siguro kaibigan mo si Eka o kaya si Erica Cachuela. Diba? Ayan. Thank you. Welcome sa iRadio. Ay, sama pakiramdam ko. Maligo ako mamaya ng hot shower. Kami sinigang ulam ni Reggie. Nagluto haba. Wow. Ano ba pinagsasabi sarap ninyo? Naman. Nagugutom na naman ako tuloy. Ang kinain lang namin kanina, bumili na lang kami ng shrimp taco. Ay, ayoko na magluto. Pagod na ako eh. Talaga, buti alam mo. Ako na rin na naglinis. Ayan, buti alam mo. Tapos ako naghugas ng mga plato. Ayan. Ako rin nagtapo ng basura. Oh, ang punong-punong basura doon sa kaya pala yung banyo. isa dyan, nanonood na ng TV. Yan, buti alam mo. Nakanganga lang siya ron. Buti alam mo, naghihilig ka nga eh. Diba? Sarap ng buhay. Ay, naku, buti alam mo. Kala mo senyorito. Senyorito ha, hindi senyorita. Yan. Lalaki ka naman yan. Oo, yan. Sungit-sungit pa. Ayan. Kailangan susubuan mo. Wow, lahat. Spoon feeding lahat yan. Pag naghanap ng isang bagay, kailangan tapos attentive ka. Kailangan ibibigay mo kagad yan. Kasi gusto niya agad. Ganon. Pupunasan pa yung bibig niya. Ganyan ang gusto niya, mabilisan. Hindi pwede ang pangmatagalan. Tapos bawal dyan. Papakamot pa ng likod. Ayan, kailangan ko yan. Hindi kamot yun. Masahe. Saka masahe. Yun ang kailangan ko talaga. Lagi na lang. Yun ang kailangan ko, massage. Dahil never ako nagpa-massage dito. Gusto ko massage. Tapos habang minamasahe ako, may nagmamanicure. Mahal po kasi masahe dito. May nagmamanicure sa akin. Ang sarap ng buhay. Yun. Kahit maranasan ko lang paminsan-minsan. Buttered. Buttered yan. Lalagyan ko ng butter. Star margarine. Buttered husband ako eh. Sino ba to? Si. Ay, nawala tuloy. Rachel Puzon Cruz. Razel. Minsan nangangarap ako pagising ko sa umaga. May nakahanda ng pagkain. Ako rin. Tapos pagdating ko ng hapon, wala na dyan yung lunch box. Nandun na, nahugasan na. Natanggal na sa kanyang lunch bag. Yun ang mga pangarap ko, simple lang naman eh. Tapos may pagkain na nakahanda. Ang sarap. Yun lang, nangangarap lang ako. Ako nangangarap, nakatikim uli ng taho. Tapos sana may magtatapon ng basura sa banyo. Yung mga simple pangarap. Hello, Cruz Felisa Biando. Ako naman, taho. Dali-dali ng pangarap mo. Hindi, hintayin ko talaga nagtitinda ng taho sa karsada. Ganon? Yun ang unang gagawin ko pag talaga lang nakalanding
Oh, doon sa airport. Taho, alika rito. Tsaka fishball. Ay, nako. Tawagin ko lahat ng mga bagets. Alika kayo. Hello, Pastor Ike. Dumanikom. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magsundot kayo ng mga tusok-tusok na mga Joyce Mendoza. Hello. Ay, nakapaglinis na siya. That's good. Galing naman. Masaya na yan, ha? Masaya na. Paglinis na siya. Oh. Hello rin kay Sally and Lazaro Rosales. Hello, Sally Ann Lazaro. Taga saan po si Sally Ann? Lazaro. Pangalan ng daddy ko yan, Lazaro. Lazaro Rosales. Yun ang binuhay ni Jesus. Oo. Kaibigan niya yan. Si Lazaro. Lazarus, come out. Siguro po mabibili sa Amerika kapag magtitinda ng taho. Ano may na? Gumagawa. May nagtitinda rin dito ng May taho. nagtitinda sa Chowking. Kaya lang, hindi kasing ganda ng taho na binibenta sa atin. Kasi Doon taho sa dito Chowking. matigas na eh. Malambot pa. Malapit na maging tokwa. Malapit na. Dito sa ano. Pilipino lang nang kumakain nun dito. Ayun na. Ayan. Pero, ay, papamassage daw ako ni Ate Berna. Ayan. Pag-uwi. Promise yan, ha? Masarap magmasahe. Wow, walang-wala daw sila ang pagkain, sila Rejoice. Pink salmon lang. Pink salmon. Walang-wala. Wow. Sarap niyan. Pink salmon pero pa. nasa lata. Ay, mahal yan, ha? Oy, mahal yun, ha? Oo. Sabihin pink salmon lang, ha? Pink salmon. Mahal ang pink salmon. No. Pink salmon. Tapos pipigaan mo ng lemon. Lemon. Pang-alis ng lansa. Pang-alis ng lansa. Lemon. Nanunuyo na naman lalamunan ko. Danom. Sheriff, sabi niya. Ang sheriff. Sheriff. Ang sheriff. So, anong gagawin natin? Ha? Ganito lang? Kwentuhan natin sila nung ano. Nanunuyo ng lalamunan ko. Saka music, patayin na natin yung music. Oo. Ayan. Sige. Oo. Pag-usapan natin kung anong gagawin natin pagka ano. Ha? Pagka... Naku. Ano? Hello, J. Tristan Alejandro. Yan, ganyan na lang ba gagawin mo? Oo, siyempre, kailangan i-acknowledge natin yung nag-e-effort na pumupunta dito. Ay, paano naman yung ano? Pag hindi ka nag-effort na pupunta dito, hindi paano ko naman yung babanggitin yung pangalan yung niya. gagawin natin, kailangan may plano na yan. Ay, nasa atin yung itinerary natin. May sarili tayo itinerary. Itinerary. Anong itinerary? Ako... Wala po akong ulam, beke naman. Pa-food panda nyo na yan. Ano yung food panda? Delivery. Oh. Parang Grab. Ganun. Yung mga... Sabi, kami isang isda, tilapia. Hinati ko na, kaya tuna. Gets? Kaya dalawa na daw, tuna. Ayun. Ay. Punta ka daw doon. Joyce. Meron siyang pink salmon, teke. Pink salmon. Gusto ko pag ako nakauwi dyan, pakakalmot ko si Eka sa mga pusa niya. Baka ikaw ang kalmutin ng pusa niya. Kalmutin yung amo nyo. Ay, naantok na ako. Grabe. Pagod. Okay. Ano to? Heavy po, Pastor Sammy. Anong heavy? Heavy. What? Okay, let's do something. I feel so sleepy if I'm not doing anything. Okay. Babagsak yung mata ko. Huwag daw, huwag. So again, papaalala natin, ang last day daw po ng submission ng mga ngaroling. Ayan, mahaba na yung binigay na palugit sa Friday. Friday ba or Saturday? Yeah, Friday dyan. Friday, that's Thursday naman dito. So, bukas po. Wala po ako dito. Si Rejoice ang ang co-anchor ni Papshi. Attend po ako ng Christmas party ng aming office. So, 4 to 7 yon.
Siyempre, bibiyahe pa pabalik dito. Isa try kong makahabol pero tignan po natin. Ano yan? Female. Ano yan? Anong kanta yan? Ay! Ako ba? Oo naman. Hindi alam. Ganun. Tsereng. Ganun. Di alam. Sino? Si Rejoice. Pwede rin kung ayaw niya. Di, okay Sino? lang. Okay lang. Kung ayaw. Lagay mo si Eka. Ha? Oo, magaling yan si Eka. Sarado na lang natin muna. Magpasbo na tayo. Grabe ka, mapanglait ka. Di Ano lang, pinoproteksyonan ko lang. Sino? Yung mga pusa niya. Talaga antok po ako. Ano to? Paki-deliver na lang si Mars. Ano? Paano kanta yan? Ikaw muna, hindi ko alam yun. Pambabae yan. Hindi ko nga. Paano ba umpisa niya? Female version. Paano nga yung umpisa? Hindi ko alam yan. Pasko na. Hindi ka nakikita sa sa camera. Bakit pa naman? Pakita ka sa camera. Kailangan lumisan pa. Pakita ka sa camera. Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Ganyan katigas ang ano niya. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Magpakita ka daw. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangangarap at maasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Nalulungkot na naman daw si Joyce. Okay lang yung malungkot. Basta kasama mo si Lord. Sabi nga si Lord ay close to those who are broken-hearted. Hindi ka naman broken-hearted Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Ayan. Ayan na naman si Joyce Mendoza. Bakit Ano yan? umiiyak na naman siya? Ayan. Hello, Pastor Sunny Rivera. Ayan. Good morning. Good morning. Good evening po. Sabi ni Ate Berna, wala na akong inaalala sa Pasko.
Yung peace and goodwill to all men. Wow, parang Miss Universe lang. Hindi po ako malungkot, happy po ako kasi for the first time po, after isang dekada, makakatanggap na din po asawa ko ng 13-month pay. Ang galing Yun, natama naman yun, nakakapagpasaya-saya. Yan yung inaasahan niya. Manalo Gabriel. Good morning sa inyo dyan. At Leah Baluyot. Hello Leah. Good morning sa inyo lahat. Bernard Gabriel. Ayan, mamimit natin si Bernard Gabriel soon. Okay. Tawag niya sa atin, Karom Sweetie. The best. Karom Sweetie daw. Karom. Kasi Karim Ramon. Karom Sweetie. Ayan, ikaw na. Ayan. Kakanta si Popshi. Pakita ka na. Ito po ay kanta ni Willie Rebellion. Subukan ko kakantahin ko. Bakit naman ngayon pang magpapasko, bigla ka na lang sa akin nagtampo. Sana naman ay mapatawad mo upang sa Pasko ay magkasama tayo. Unang Pasko na malayo ka, mababaliw ako, hindi ko kaya. Unang Pasko na ako'y mag-isa, sana'y malaman mo, kailangan kita. Kailan kaya muling makikita? Dalangin ko
Bumabalik ka na, walang iba, ikaw lang talaga. Ngayong Pasko, ang nais ko makasama. Unang Pasko na malayo ka, mababaliw ako, hindi ko kaya. Unang Pasko na ako'y mag-isa, sana'y malaman mo, kailangan kita. Mababaliw ako, hindi ko kaya. Unang Pasko na ako'y mag-isa, sana'y malaman mo, sana'y malaman mo. Mahal pa rin kita. Ayan na, bibigyan ko na. Kanino mo donated yan? Ha? Kanino mo donated yan? Andito lang naman ako Oo nga. No? Sabi ni Brother Sammy, ang lukot pala ng kantang yan. Sabi naman ni Bernard, pahingin ng kumot at unan. Wala ko, eto may kumot na ako rito. Dinuduyan. Wala akong makitang iba eh. Ayan. Naiyak naman ako, Papsi, sabi ni Lala. Okay. Lalamunan. Oh, uminom kayong tubig, oh. Ang bilis matuyo ang lalamunan natin. Tawagan ko na siya. Andiyan na. Tawagan mo na. Huwag kayo alis. Merry Christmas sa inyong lahat. Naalala ko tuloy. Ang alin, Brother Sammy? Sa sa Christmas party, ka-Jowet kasi magsosolo kaming dalawa ni Nino. Brother Sammy. Ngayong Pasko. Ayan, 37K. Huwag kayo alis dyan. Ayan i-maintain nyo yan Pag na-maintain nyo yan, nako. Ayan na naman. Alam nyo na. Ayan na naman. Ayan na ako. Sinasabi ko na, pag nyo, nako, alam nyo naman pag nagsalita ako, tinutotohanan ko yan. Ayan. Oo. Oh, sige daw. Hey, Darda. Ayan. Antok na talaga ako. Sige, matulog ka na. Kaya ko pa to. Kaya ko to. Okay, Alan, si Pastor Ike. Dumani ko po ang ating pastor ngayon. Speaker. Ayan. Ay, mukhang hindi sumasagot. Naalala niya daw yung sleeper. Isa. Ayun na si Pastor. Hello, Morning. Pastor Ike. Kumusta po kayo? Long time no
Mabuting-mabuti po. Yaya na Panginoon. Medyo may problema yata kasi Tanggalin mo kaya yung inyong earphone. Sa earphone siguro. Ayun. Nawala. Mas maganda po. Hello po. Ayan, mas malakas. Okay. Ayan. Mas malakas po. Malinaw. Naririnig niyo po kami? Mahina lang po. Medyo mahina po. Kayo naman dinig. Ang importante po nadidinig namin kayo mas malakas. Sige po, okay. Wala na kayong ibang headphone? Wala na kayong ibang mahihiraman dyan? Hindi, di bali pag nagsalita naman siya mas okay. Bagay. Pero malinaw po yung dating nyo na ngayon. Malinaw po. Apo. Ayan. Pastor Ike. Narinig ko naman po kayo. Ayan. Kamusta na po kayo? Long time no see po. Mabuti naman po. Marami po kasing pinagkakaabalahan sa mission. Ayun. Wow, ang galing naman. Buti pa kayo, Pastor. Maraming pinagkakaabalahan. Oo. Kami dito, namimiss na namin kayo talaga. Since, kailan ba yung huling niya? Ay, 2 years ago 2 years ago na ba? Mga ganun po. Tagal na po. Tagal na. So, pandemic pa nun, di ba? Babawi ako next year. Okay lang, Pastor. Sinabi mo yan, Pastor, ha? Pastor, okay lang. Pag sinabi ng Pastor, touch move yan, ha? Walang bawian. Andiyan si Rejoice. Hello daw sa inyo. Ayan, si Rejoice. Ayan. Hello po. Ayan, ako. Ano naman pinagkakabala natin ngayon pa sa bukod sa church? Ito po, kalilipat lang po kasi namin ng venue. Biniyayaan kami, Lord, ng maliit na lote, kaya nagpagawa kami ng bahay at saka church. Oh, wow. Galing. Praise God. For almost 2 months, nagko-construction po ako. Ay, kayo lang po gumagawa. May kasama naman kayo. Ay, ang galing. Biro mo, no? Pastor na karpintero pa. Di ba? Handyman. Di ba ganyan si Joseph? Yan yung marunong siya magkumpuni, marunong gumawa ng lamesa, ng mga upuan. Si Jesus? Hindi, si Joseph. Joseph. Joseph and Mary. Hindi mo alam yon? Ang alam ko si Jesus. Si Jesus din carpenter, anak ng carpenter. Okay. Yun. Nako, kamusta naman po ang church, Pastor? Okay naman po, Pastor. So far ay nag-grow naman po. Yun. Ano pangalan po ng church nila? Uli? Blessed Life Fellowship po. Saan po yun? Saan po sa... Dito po sa Aurora Province. Dinalungan, Aurora Province. Masarap dyan. Quezon. Aurora Province. Quezon po ba yun? Quezon Province? Formerly Quezon po. Ngayon naging Aurora na. Nag-divorce po sila ay. Ayun ang Pastor. May sense of humor. Joke lang po. Pero parte po yan ng Quezon. Dati. Lucena ba? Ano po ba ang nasasakupan? Wala, nakalimutan na namin yung mga region. Lucena, Quezon, iisa lang po ba yan? Aurora or magkakatabi? Ito kasing Aurora Province, pinangalan sa asawa ni Manuel L. Quezon. Aurora. Kaya po naging Aurora Province. Oo. Yung si Quezon Maria Aurora. Opo. Pero dating Quezon po ito. Kasi dito po pinanganak si si President Quezon. Yan yung dating Quezon. So, historical. Tapos yung, ano pa yung isa, Lucena, iba din po yun. Iba. Magkakatabi ba yan? Ibang Lucena. Alin po? Lucena Province. Hindi po, malayo po. Papuntang Bicol po yun eh. Ito Bicol. Po ay papuntang Norte. Hindi ko na matandaan. Norte, ibig sabihin papuntang Norte. Baguio, ganyan. Yan ang Norte. South yung mga Bisaya. Oo. Pero iba yung yung Lucena. Iyon. Hindi ko na alam, basta may pinuntahan ako noon. Ito kasi nung araw, gala po yan. Kung saan nagpupunta nung araw yan. Hanggang nagkasalubong na lang kami sa Camp Crame noon. Yun. Doon kami nagkakilala eh. Hindi pala. Sa radyo kami nagkakilala nito. Patugigaraw kayo. Ang dami. Anong araw pong ang service niyo, Pastor? Every Sunday or may midweek po kayo? Kain po. Ang inyong service po sa church. Umaga po, Pastor. 9 to 11 po.
Oh, 9 to 11. Sunday. Every Sunday. May midweek po Opo. kayo. May midweek naman kayo. Wala. May Wednesday. Meron po kayo May midweek prayer service? meeting kami tuwing Ah, Thursday po. Oh. Tapos everyday, visitation po. Ay, nice. Nako, buti kayo may visitation. Galing. Si Pastor Sani, hindi na ako binibisita eh. Nandiyan si Pastor Sani. Siya na lang binibisita namin. Yung wife ko po kasi masipag mag-evangelize, masipag mag-visitation. Kaya ako po more on discipleship tsaka sa mission. Ay, nako. Si Pastor, hindi nag-evangelize na. Hindi. Kami na nag-evangelize sa kanya. Joke. Hindi po, yung aming senior pastor, binibiro lang po namin. BFF kami yan. Since na mga maliliit pa kami. Di kaedad mo pala si Pastor Sani. Hindi, maliit pa ako noon. Oh. Nakachinelas pa lang kami noon. Magkakasama na kami ni Pastor na nagba-Bible study kung saan-saan. Sige po, umpisan na natin. Pastor, maganda po yung topic natin ngayon. Na. Sige po. Ang topic natin ay makikita po ito sa John chapter 15 verse 11. Ang tunay na kagalakan. Ano po? Yan. Ang tunay na kagalakan. Sa English, the true happiness. Sige po. Sige po. Go ahead na po. Okay na po? Umpisa na po? Yes po. Sige po, babasahin ko lang po. Sabi dito sa John chapter 15 verse 11, ito po ay, "These things I have spoken to you, so that may joy be in you, and that your joy may be made it full." Napakaganda po nung talata na ito na binanggit ng ating Panginoong Yesus. Ito pong verse na ito ay follow-up verse po nung mula sa verse 4 hanggang sa verse 10. So nakakatuwa kasi sa maraming tao ngayon ang naghahanap ng kapayapaan, kagalakan sa kanilang buhay na minsan hinahanap nila sa maraming bagay sa mundong ito. Pero mahirap matagpuan kasi ang mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa atin sa mundong ito ay puro pangsamantala lang yan eh, no? Mga bagay na wala namang eternal value. Meron man minsan pero saglit lang, no? Dito lang talaga ang Panginoon lang talaga ang merong kagalakan na binibigay. Pero gusto ko bang manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito sa isang pagkakataon na binigay niyo po sa amin na kami ay makapag-aral ng iyong salita sa pamamagitan po ng iRadio. Salamat sa kanilang program na ito na ginagamit nyo para sa inyong ubasan. Pagpalain nyo ang iRadio Ministry, maging ang mga nag-host ng program na ito. Yes, Lord, maging yung mga listener ngayong umaga, pagpalain nyo po silang lahat, makaroon sila ng patunay na kagalakan sa puso na nagmumula sa iyo. Salamat po sa iyo, Ama. Kinikilala namin ang banal na Espiritu na siyang magiging guro namin ngayong umaga. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, salamat po, iRadio, na binigyan niyo ako ng pribilehiyo na makapag-speak this noon time, Pilipinas, tanghaling tapat. So, salamat sa inyo po na binigay niyo sa akin. So, gusto ko munang batiin yung dalawang kaibigan ko sa Bani, Pangasinan. Yung mga nag-alaga sa akin nung ako'y nag-mission doon for 8 days. Yeah. Ang pamilya ni Pastor Darwin Camba at saka ni Ma'am Julie Camba at kay Ate Rebecca Navarro ng Tansa, Cavite. So, salamat po ngayong umaga ay ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Maraming tao ang naghahanap ng tunay na kagalakan sa kanilang mga puso. Kadalasan, hindi naman talaga kagalakan na nakukuha, kasiyahan lang. Pero yung kasiyahan na ito, sabi nga, panandalian. Halimbawa, nagkaroon ka ng bagong sapatos, no? Excited ka. Siguro yung excitement mo hanggang 2 oras lang eh. Pagkatapos ng 2 oras, wala na yun eh. No? Yung magkaroon ka ng kotse, siguro 1 linggo, pwede pa. Nadala mo pa yung excitement. Pero after 1 week, wala na yun. Sabi nga nung kaibigan kong pastor, nung siya ay nagsisimula pa lang sa kanyang ministry bilang missionary,
Sabi niya, Lord, bigyan niyo lang ako ng allowance na 2,500 isang buwan, masayang-masaya na ako. Eh, masaya naman siya. Pero nung lumaki yung allowance niya, naging 10,000, sabi niya, ba't parang nagkukulang din? Yung 2,500, masaya na ako, pero nung naging 10,000, parang kulang. So, ibig lang sabihin ng kaibigan komisyonary na yon na hindi talaga nagbibigay ng sapat o ng satisfaction, ng kasapatan, ang mga bagay na material na minsan hinahangad-hangad natin sa ating buhay. So sa ating pag-aaral, may 3 puntos akong ibibigay na galing mismo dito sa salita ng Diyos. Kasi ang salita dito na ginamit ay abide, no? Binilang ko po from verse 4 to verse 10 times na binanggit ng Panginoong Yesus yung salitang abide. O sa ibang salita yun clinging. So 3 ang aking bibigyan ng punto. Una, sa verse 4, para maranasan natin ang tunay na kagalakan, sabi, let us be continually clinging to the Lordship of Jesus Christ. Kailangan daw, lagi tayong manatili sa pagiging Panginoon ni Jesus sa ating mga buhay. Sa verse 4, sabi ni Christ, if you abide in me, and I in you. Sabi niya, tingnan po natin yung salitang, and I in you. No? Kasi marami nagkasabi na Panginoon nila si Jesus. Pero sa anong bagay? Sa anong paraan? Sa lahat ba ng aspeto ng buhay? Nagiging Panginoon ba natin si Jesus? Sa love life, sa pag-aaral, sa mga pagdidesisyon natin sa buhay, totoo ba na si Jesus ang nagiging Panginoon natin sa ating mga buhay? Ito kadalasan, nagkakaroon tayo ng problema bilang mga Kristiyano. Minsan, malalakas nating umawit ng, I love you Lord. Yan, ganon. Mahal natin ang Panginoon. Tapos sabihin natin, ikaw lang ang Panginoon ng aking buhay. Pero pagdating sa mga pagdidesisyon sa buhay natin, minsan kinakalimutan natin si Lord. Kaya ano nangyayari? Kadalasan, failure tayo. At pag failure na tayo, ang nangyayari, wala na. Puro kalungkutan na. Puro kasipayuan, kalungkutan, ang nararanasan natin. Bakit po? Kasi humihiwalay tayo sa pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. Tandaan natin, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dalawa po yun, Lord and Savior. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang dalawang salitang Lord and Savior. Kasi pag sinabi nating, Lord, ikaw ang aking Lord, dapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat siya talaga ang Panginoon natin. Kapag didesisyon sa buhay, bilang mag-asawa, kapag desisyon sa mga pag-aaruga ng mga anak, no, sa pagtatrabaho, sa lahat ng bagay sa buhay natin, dapat si Jesus ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ano man yung gusto nating gawin, ano man yung mga bagay na ninanais natin sa ating puso, dapat lagi nating sinasangguni sa Panginoon. Let us continually clinging to the Lordship of Jesus Christ. Kaya napakahalaga nung sinabi ni Jesus na abide in me and I in you. Kagaya, sabi niya, kagaya ng branch. Bakit hindi nagbubunga yung branch? Kasi separated from Christ sa tunay na puno. Sa tunay na sanga, separated yung branch. Kaya pag na-separate siya, huwag tayo mag-expect na magbubunga yon. Kasi nga separated. Pero pag laging nakakabit, yung sanga sa tunay na puno ay laging masagana ang bunga. So maraming Christian, after tayo sa bunga, after tayo sa blessing, after tayo sa mga bagay na gusto na ma-receive natin sa Panginoon, pero the question is, naka-abide ba tayo? Nakakiling ba tayo doon sa pinagmumulan ng blessing? Doon sa source ng blessing, sa source ng wisdom, sa source ng everything sa buhay natin. Nakakiling ba tayo sa Kanya? Dahil pag hindi, huwag tayong mag-expect ng mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay. At kadalasan, pag hindi tayo nakakiling sa Kanya, ang nangyayari sa atin, puro failure. No? Puro pangit ang nangyayari sa buhay natin. Pagkatapos, iiyak-iyak tayo, sabi natin, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, bakit mo ako hinayaan maging ganito? Wala naman kay Lord ang problema. Ang problema ay nasa ating mga mananampalataya. So sabi dito,
para makamtan natin ang tunay na kagalakan sa ating mga puso, we should continually clinging to the Lordship of Christ. Pangalawa, sa verse 7, no? Let us continually clinging to the lesson of Christ. Maganda po yung sinabi niya sa verse 7. If you abide in me, in my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ako, karanasan ko to sa aking buhay. No? Bilang isang missionary, bilang isang church planter, bilang isang tatay ng 4 na anak, asawa ng aking asawa, no? Karanasan ko na kailangan nating manatili sa mga aral ni Kristo. Bakit? Kasi sa mga aral ni Kristo, ng ating Panginoong Yesus, doon lamang natin matatagpuan ang katugunan sa bawat mga bagay na pangailangan natin sa ating buhay. No, minsan ako, madalas ko sabihin sa mga member ko na pag may kailangan kayong pinansyal, sa Diyos kayo lumapit. Nakakalungkot, no? Minsan, mas inuuna pang lapitan si Bombay, di ba? O, pag lumapit kay Bombay, ano nangyayari? Pag nahook sa kauutang kay Bombay, dahil sa mga bagay na gusto niya mangyari sa buhay niya, gusto niya ng cellphone na maganda, gusto niya ng appliances na maganda, sino ang hinahanap? Si Bombay. Kailan kaya dadaan si Bombay? No? Ngayon, pag nahook tayo nung nahook kay Bombay, ano mangyayari sa atin? Araw-araw, alipin tayo ni Bombay. Bakit? Araw-araw na lang nasa isip mo si Bombay. Sa halip na si Lord ang isipin mo, si Bombay na lang na si Bombay ang naiisip mo. Bakit? Kasi araw-araw dadaan yun eh. No? Paggising mo pa lang sa umaga, naku, dadaan na naman si Bombay. Kailangan ihanda ko na yung pambayad. So, yun yung malungkot na buhay. Meron kang bagong cellphone, meron kang bagong TV, may mga appliances ka, pero si Bombay naman ang lagi mong naiisip dahil pag hindi ka nakapagbayad, magpe-penalty yung utang mo. So, ganun yung nangyayari. Anong resulta nun? Malungkot na buhay. At hindi yun ang design ng Panginoon sa atin. Ang disenyo sa atin ng Diyos, mabuhay tayo ng punong-puno ng kagalakan sa ating mga puso. At paano nga mangyayari yun? Kailangan manatili tayo sa mga aral ni Kristo. Ang linaw-linaw naman po na sinasabi ng Bible eh. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish. Kung sabi dito, kung tayo ay nanatili sa Panginoon at sa kanyang mga aral, hingin natin yung mga bagay na gusto natin hingin. At sabi ng Panginoong Yesus, si Jesus mismo nagsabi, ibibigay ang iyong kahilingan. Meron nga siyang binanggit si John sa 1 John chapter 5, sabi niya ron ay, confident tayo na lumapit sa Kanya sapagkat alam natin na Kanyang ibibigay ang ating mga hinihingi. No? Sa Tagalog yun eh. Meron tayong tinatawag na kapanatagan na lumapit sa Kanya. Hindi tayo nag-aalinlangan. Hindi tayo nagdududa. Kaya nagtataka ako bakit mas maraming tao ang mas pinaprioritize pa nilang lapitan si Bombay kaysa kay Lord. Samantalang kay Lord, wala nang tubo yung hiningi mo, sobra pa. O, kay Bombay, kaya ako sinasabi to, kasi nahook din ako sa utang nung araw. No? Nahook din ako sa mga ganyang, hanap ka ng mauutangan, pag wala kang pera, saan kaya ako makakakuha ng mauutangan? Ganun ba yung nasa isip, yung mentalidad natin? Pero napakasarap pala na pag tayo ay binago ng Diyos at nakita natin yung katotohanan ng Biblia, katotohanan ng salita ng Diyos, na pag tayo ay manatili sa mga aral ni Kristo, naroon pala yung tunay na kagalakan. Bakit? Kasi everyday na may kailangan tayo, everyday lumalapit tayo sa Lord at everyday din tinutugon ng Panginoon yung ating mga pangailangan. Kagaya ko po, no? Nakapag-aral yung mga anak ko kahit wala naman akong sweldong malaki, no? Magkano lang naman ang allowance ng mga missionary? Kayo, alam niyo po yan, no? Kung magkano lang yung allowance ng mga missionary. Minsan, by faith pa talaga, no? I didn't thank God kasi 4 yung anak namin na nakapag-aral silang lahat. At yung isang anak ko ngayon, akala ko ay pagkatapos niya ng ComSci at saka IT, akala ko ay magkatrabaho na at isosupport niya ako sa mission. Yung pala ay nag-enroll uli sa seminaryo. No? Nasa seminaryo siya ngayon. Nag-aaral ng Masters in Music.
Sabi ko, ang mahal-mahal ng tuition niyan. 23 to 25,000 per semester. Saan ako kukuha niyan? Ang allowance ko lang, to be honest, ano na lang, 5K na lang. At baka mag-lapse na ngayong December. Pero sabi nga na pag-usapan namin mag-asawa masaya kami maglilingkod sa Diyos kahit wala na yon. Bakit? Kasi napatunayan na namin yun no? Napatunayan na namin sa 4 na anak namin na pinag-aral ng Diyos na hindi naman kami pinagkulang ng Panginoon. Kaya nga sabi ko bakit ako lalapit sa Bombay? Bakit ako mangungutang sa iba? Ito ang Panginoon. Sabi, pag nagbigay, hindi nanunumbat. Di ba? Hindi nanunumbat. Ibig sabihin, pag binigay niya na. Kasi para sa akin po ay, ano na yun yung blessing na binibigay ni Lord ay, tawag natin dyan reward ng pagiging anak ng Diyos. No? Minsan nga, kahit na hindi mo inaasahan, may mga blessing na dumarating. Bakit? Kasi reward. Regalo ng Diyos yun sa iyo. Pabuya. O incentive, ang sabi ng iba. Bakit? Kasi nanatili ka sa kanyang aral. Napakasarap. Napakasarap pagbalay-bulayan ang salita ng Diyos. At pag ating pinagbulay-bulayan na naging faithful tayo sa Word of God, in return, talagang i-bless tayo ng Panginoon. So sabi dito, let us continually clinging to the lesson of Christ. Nagtataka ako sa iba, bakit kung ano-anong debate, kung ano-anong mga diskusyon ng pinag-uusapan, samantalang, eto, ang linaw-linaw ng salita ng Diyos. Remain, sabi ni Christ, abide in me. Remain in my words. Remain in my, sabi niya, in my lordship. Bakit? Kasi pag ginawa natin yon, ang blessing ng Panginoon magpo-flow sa ating mga buhay. So, kaming mag-asawa ay natutuwa kami sa ginagawa ng Diyos sa amin na kami ay laging on the go sa mga ministry. Kagagaling ko lang ng Pangasinan. Nag-mission ako doon for 8 days. Kala ko nga hindi ako matutuloy kasi wala po talaga akong budget ng time na yun. Pero ang Lord talaga nag-provide, no? Pumunta ka kasi inaasahan ka doon. May nag-text sa akin, pumunta ka dito kasi inaasahan ka dito na darating ka. Then, nung nandun ako, kaya pala ako pinapunta doon, ang dami talagang may isang church doon na talagang nangangailangan sila ng tulong sa kanilang church, paano mag-disciple, paano mag-witness, at napakarami sa paligid nila na napakaraming kaluluwang iha-harvest na dapat puntahan. So sabi dito, just remain in the lesson of Christ. Pag nanatili tayo, sabi dito, ask whatever you will, wish, and it will be given to you. Ibibigay siya ng Panginoon. So sabi dito, sa verse 7, manatili tayo sa mga aral ni Kristo. Pangatlo po, gusto kong bigyan ng pansin yung sa verse 10. Tingnan natin yung verse 10. Sabi niya, sabi ni Jesus, if you keep my commandments, you will abide in my love, just I have kept my Father's commandment, abide in His love. O sabi ng Panginoong Jesus, siya mismo nagsabi, kung sinusunod niyo ang aking mga utos at nanatili kayo sa akin, manatili kayo sa aking pag-ibig. Let us continually clinging to the love of Christ. Ano yung una? To the Lordship of Christ. Pangalawa, to the lesson of Christ. Pangatlo, to the love of Christ. Yung love of Christ, no? Yun lang naman talaga ang kailangan natin. Manatili tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya niya, nanatili siya sa pag-ibig ng Ama. And He always keep the Father's commandment. Lagi niya sinusunod kung ano yung sinasabi ng kanyang Ama. Lagi niya pinakikinggan kung anong gusto ng kanyang Ama na gawin niya araw-araw nung siya nandito pa sa sanlibutan. So, ganun din sa atin. Gusto ng Panginoong Jesus na lagi tayong nakikinig sa Kanya. Gusto ng Panginoong Jesus na lagi tayong nanatili sa Kanyang pag-ibig upang maranasan natin ang tunay na kagalakan sa ating mga puso. Kaya lang, kakalungkot, no? Lalo na sa panahon natin ngayon, mga kabataan, mas hibang na hibang sila sa pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig?
pag-ibig na wala kay Kristo, no? Kagaya nung nangyaring nung nakaraan, no? Nakaraan lang may nangyaring breakup. Ang daming apektado, no? Sabi ko, bakit ka magpapa-apekto dun? Samantalang ang pag-ibig ni Kristo, ang pinaka-the best na pag-ibig sa lahat. Wala na. Wala nang hihigit pa. Bakit? Sabi nga ng Bible when we were still sinner, Christ died for us. No? Paano nating mahihigitan ang pag-ibig ni Kristo? May pinatunayan siya. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Tapos tayo, yung pag-ibig natin, kung kani-kanino lang natin ibabaling, no? Kung kani-kanino lang natin pagkakatiwala, kung kani-kanino lang natin ibibigay, napaka-unfair nun. Sasabihin natin, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoong Yesus. Pero pagdating sa mga bagay na ganito, ay nahihibang tayo sa mga pag-ibig na wala namang kaugnayan sa ating Panginoong Yesus. Kaya, minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ano po ba ang qualification nyo para sa mga manliligaw sa anak nyo? Kasi meron akong 2 anak na dalaga, no? Isang 28 years old at saka isang 26 years old yung nag-aaral sa seminary. Sabi ko, ba't ako tatanungin mo? Di siya tanungin mo, hindi ako. No? At saka sabi ko, tanungin mo si Lord, hindi ako. Kasi yung anak ko ang magdidesisyon, hindi ako. No? Yun ang nakakalungkot sa atin minsan. No? Yung pag-ibig natin sa kapwa, sa opposite sex, minsan, kung kani-kanino natin tinatanong, pinagkakatiwala, may mga magsusulsul na mali naman ang sinasabi, may mga magpapayo, mali naman ang payo sa'yo. Why not na makipag-ugnayan ka kay Lord? At sabihin mo talaga sa Kanya kung ano. Bakit? Kasi sabi ni Christ, remain in my love. Kagaya ko, sabi ni Jesus, nanatili ako sa pag-ibig ng Ama. Kaya lahat ng ginagawa ni Jesus sa kanyang buhay, nung siya ay nandito pa sa sanlibutan, ayon sa kalooban ng kanyang Ama na nagsugo sa Kanya. So napakaganda rin siguro sa atin bilang mananampalataya para maranasan natin ang tunay na kagalakan sa ating mga puso, manatili tayo sa pag-ibig ni Jesus. At pag tayo nanatili sa pag-ibig ni Jesus, sabi niya, magiging ganap, sa verse 11, these things I have spoken to you, that my joy be in you. Sabi niya, ang aking kagalakan ay mapasa inyo. O di ba? The highest kind of joy na yon, galing sa Panginoon. Hindi lang 'to yung joy na binabanggit natin na galing na sa mga bagay na nasa mundong ito. Kundi ito mismo ay galing na sa ating Panginoong Yesus. At ang pangako niya, sabi niya, and that your joy may be made it full. Magiging ganap ang inyong kagalakan sa inyong mga puso. Ito yung joy na hindi natin kayang i-describe. Bakit? Kasi kahit na ikaw ay nasa panahon ng kalungkutan na nakakaramdam ka ng sakit, nakakaramdam ka ng kawalan, panghihina, pero deep inside your heart, meron kang kagalakan sa puso na nag-overflow, na nagkasabi sa iyo, pansamantala lang yung mga bagay na yan. Kaya, kahit na ikaw ay nalulungkot, magiging masaya ka uli. Bakit? Kasi alam mo na yung kalungkutan, pangsamantala. Yung kawalan ng pera, pansamantala. Yung kawalan ng boyfriend, pansamantala lang din yan. Yung kawalan ng girlfriend. Kung kunin ka ni Lord na single, di ba? Wala namang problema dun eh. Tayo lang naman ang nagbibigay ng kahulugan at problema sa buhay natin kaya tayo nalulungkot. But, if we allow, na ang Diyos, si Kristo ang maghari sa puso natin, kagaya na sinasabi niya, na joy na binibigay niya, ito ay pangwalang hanggan sa ating mga buhay. So ulitin ko lang po, ano po yung 3 na yon? Una, para maranasan natin ang tunay na kagalakan sa ating mga puso, let us continually clinging to the Lordship of Christ. Pangalawa, let us continually clinging to the lesson of Christ. And then yung pangatlo, let us continually clinging to the love of Christ. 3 lang po yan. Napakahalaga yan. Si Jesus mismo ang nagsabi niyan, na kung tayo ay mananatili sa Kanya, ano man ang hingin natin, ibibigay niya. Ibibigay niya yung financial, material, lahat ng bagay na kailangan natin na magbibigay kalulatian sa ating Panginoon. So maraming salamat po
sa lahat ng nakinig ng salita ng Diyos. Salamat po, Pastor Kuya Mon, Ate Karim. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa aking inaanak na si Joyce. Yes, na syempre nandiyan walang yan. sawang nangungumbida kahit hindi niya ako makumbida. No? Ninong, Huwag ka lang magtawa. Ninong. Magkakaroon din tayo ng time dyan. Ayan. Bibigyan natin ng panahon yan. So salamat po sa inyo. Nawa ay napagpala tayo ng Diyos sa kanyang mga salita ngayong tanghaling ito. God bless sa lahat po sa inyo. Amen and amen. Mag-closing prayer na po tayo, Pastor. Favorite sige po. ko to. Favorite ko Manalangin. tong anong to. Tong Opo. verse na ito. Panginoon, salamat po sa mga kapatid namin na nakikinig ng inyong mga salita. Pagpalain niyo po sila. Ngawa ngayon pong mga panahong ito, huwag po kaming matakot sa mga bagay na pwedeng gumulo sa aming kaisipan, sa aming mga puso, kundi matutulang kaming magtiwala sa iyo. Salamat po, pagpalain niyo ang iRadio, pagpalain niyo si Kuya Mon, si Ate Karim, pagpalain niyo lahat ng mga host at ginagamit niyo sa programang ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng listener ng programang ito. May mga sakit, bigyan niyo ng kagalingan. Ang mga nanghihina, bigyan niyo ng kalakasan. Salamat po sa iyo, Ama. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga buhay. In Jesus' name, amen and amen. God bless po sa inyong lahat. Pastor Ike, maraming salamat po. Until next week po. God bless. God bless po. God bless po. God bless. God Kayo, bless. ingat. Alright, bye-bye. Ayan. Pastor Ike. Pastor Ike Domanico. Ganda yung kanya. 1 year lang pala siyang hindi nakapunta dito. Happiness. Oo. 1 year. Oh, alam mo bang isa ito sa favorite na verses ko? Anong version? John? Yeah, John 15, 11. Verse 11. Remain in me, and I will remain in you. Yeah. And ask whatever, and ask anything na ibibigay ng Panginoon. Yun. Which is, yung madali mo maintindihan. Nga naman, syempre, pag hindi ka, kumbaga is, yung loyalty mo, parang ganun yun eh. Kung loyal ka sa Panginoon, loyal din siya sa'yo. Yan. Kasi sa aking opinion, ang tingin natin sa Diyos parang object lang. Parang isang nandiyan ka lang. Lord, diyan ka muna. Pag kailangan kita, babalikan kita. Ganon. Parang dapat hindi. Hindi ganon. Hindi naman. Hindi ko sinasabing lahat. Merong mga tao ang tingin sa Diyos para bang isang object lang na diyan ka muna, Lord. Kasi may gagawin ako eh. Ganon. Na tama sabi ni Pastor Ike, di ba? Buti pa yung Bombay inaalala dahil mauutangan mo siya, di ba? Tapos pagka dating ng bayaran, naiisip mo pa siya. Pero ang Panginoon, tinan mo, ba't di natin naiisip? O nga naman, siyang ang nakakaalam ng the best para sa buhay natin. Pero hindi siya ang nilalapitan natin. Bagkus, mas mabuti pa nga daw yung Bombay, laging hinahanap. At, may interest pa. Ha? Pero ang Panginoon, walang interest. Biro mo yun? Wala kang gagawin kundi dumapit ka lang, humingi ka sa Kanya, humingi ng tawad. Good vibes lang kayo ng Panginoon, pero ibibigay niya sa atin ang lahat. Yun lang ang nakakasama lang ng loob na ako, aminado ako nung araw, in my experience before, na pagiging Kristiyano ko, ang tingin ko sa Panginoon, diyan ka muna, Lord, parang icon. Parang sandata ko lang, parang panangga ko lang, sa mga bagay na gusto kong gawin. Pagka may kailangan ako, doon ko siya inahanap. Pagka may problema ko, doon ko lang inahanap. Pagka hindi ko na kailangan, nakatabi na lang siya. Nung napunta kami ng Amerika, kaya itong pagpunta namin sa Amerika, buhay namin dito, nagkaroon po ng malaking pagbabago ang lahat ng buhay namin. Talagang wala kang ibang kakapitan, walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang. Kaya nung kami po ay nakilala namin ang Panginoon dito, talagang lahat ng nangyayari sa buhay namin, gawa ito ng Panginoon kung bakit kami nakarating dito. Dahil para makilala namin siya. And one time, isang darating sa buhay din ninyo na merong isang pagsubok na babaguhin ng Diyos ang inyong
pananaw sa buhay na magiging siya na ang inyong laging hahanap-hanapin, siya lang ang inyong lalapitan parati at kakausapin. Darating yung panahon na yan. For now, hindi natin alam kung kailan, but it will come eventually, na hindi natin mapipigilan yun. Same as with us. Ako, sabi ko, bilang isang IT, parang ang tingin ko na lang sa buhay ko noon ay puro technology, puro science, electronics. Yun ang mamumuno sa mundong ito. Pero hindi po totoo yun. Napatunayan ko sa sarili ko na dahil sa pagiging nang matutunan ko ang salita ng Panginoon, mali ang aking iniisip noong araw. Hindi gagalaw ang lahat kung wala ang Panginoon. Period. Tandaan po natin yan. Nothing will work without God. Hindi po siya lahat. Hindi siya magpapunction. Without God, everything is useless. Kaya po sa atin mga kapatiran dyan, hanggang sa ngayon, sa 4 na taon po na nandito po kami, patuloy at araw-araw maging sirang plaka man lang kami dito, okay lang sa amin, paulit-ulit namin i-remind sa sarili namin at sa lahat sa atin na merong Diyos na handang tumulong sa atin na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Alright. Bilis, ang aga natin ngayon, 8:36 lang. Para bukas fresh na fresh. Kasi bisibisihan talaga ako bukas. Kasi po, minamadali ko po lahat ang mga trabaho ko. Palapit na yung ating anniversary. Kaya minamadali ko ang aking mga gawain para makapag-focus ako ng husto sa mga maraming bagay. Ayan. Siyempre, sa umaga pa lang Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng lakas ng katawan. Pero, siyempre, katawan lang to, napapagod. So, ganun. Wala, tao lang. Oo. Papagod lang. Kaya parang rejoice lang, ganun. Maraming ginagawa. Energizer, Yan. Bueno, time to go. Maaga tayo ba? Good. Para makapagpahinga din kayo, maasikaso nyo yung mga dapat nyong asikasuhin, like higit sa lahat yung makakain kayo, makapasok sa school yung inyong mga anak ng maaga at makapagpahinga din kayo. Yes. Okay. At okay, yun. Si Pastor Sunny Rivera, Isaiah 30:21. God will guide you hearing His voice. Ayan. Sabi ni Pastor, matatanda na daw tayo. Siya naman daw ang dadalawin natin. Dinadalo naman namin kayo every Sunday. Time to go. Wednesday na bukas, ang bilis ng araw. Papalapit na talaga. Until tomorrow, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Panoodin po natin itong magkapatid na ito. Talagang, sino ba yan? Itong ating closing song, Don't Go Away. Ito po sila ngayon. God bless po. Bye-bye. Good night. Bye. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have read of the goodness
God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I gave you everything. 'Cause your goodness is running after me. 'Cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now, I gave you everything. 'Cause your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.